January 18, 2025. Ang sigaw ng mga anghel. At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsabi, "Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid." Apokalipsis chapter 14 verse 8. Naniwala ang mga Millerite na ipinangangaral nila ang mensahe ng unang anghel sa Apokalipsis chapter 14 verse 6 and 7. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa at sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, "Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig." Para sa kanila, ang oras ng Kanyang paghuhukom ay ang ikalawang pagparito. Kaya't ito ay katumbas ng paglilinis ng sanktuaryo ng Daniel 8 at ang pagparito ng kasintahang lalaki ng Matthew 25. Ang lahat ng tatlong talata, naniwala sila, ay nagtuturo sa pagbabalik ni Jesus. Noong una, tila hindi nakakapinsala ang pangangaral ng mensaheng iyon. Ngunit nang mas malapit na ang inaasahang petsa, mas maraming alitan ang lumitaw sa pagitan ng mga mananampalataya sa pagparito at kasama nila sa kanilang mga iglesia. Kailangan nating tandaan na ang mga Millerite bago ang 1843 ay walang hiwalay sa kongregasyon. Sa kabaligtaran, sumasamba sila kasama ng mga miyembro hindi Adventista ng kanilang lokal na iglesia. Ngunit hindi sila maaaring tumahimik na lamang habang papalapit na ang inaasahang oras ng pagparito. Ito ang pag-asa na pinakamalapit sa kanilang mga puso. Ang ikalawang pagparito ang tanging napag-usapan nila. Ang mga Adventista ay tumugon sa pangangaral ni Charles Fitch tungkol sa mensahe ng pangalawang anghel. Ang Babilonya ay bumagsak. Apokalipsis chapter 14 verse 8. "Lumabas kayo sa kanya, aking bayan." Apokalipsis chapter 18 verse 4. Para kay Fitch at sa kanyang mga kapwa mananampalataya, sino mang miyembro ng iglesia na hindi umaasa sa malapit na pagpapakita ni Jesus ay tunay na nalito, i.e. Babilonya. Ang mensahe ng ikalawang anghel ay nagbigay ng teolohikang katwiran para sa mga Adventista na umiwalay sa kanilang mga kongregasyon at bumuo ng kanilang sarili. Higit sa lahat, binigyan sila nito ng kalayaan na kailangan upang magpatuloy na pag-aralan ang kanilang mga Biblia habang pinangungunahan sila ng Diyos mula sa mensahe ng ikalawang anghel hanggang sa ikatlong buwan pagkatapos ng pagkabigo noong Oktubre 1844. Ang pasulong na landas ng katotohanan ay hindi palaging maayos, ngunit ang Diyos ay namumuno kahit na hindi natin nakikita ang ingay at usok ng makalupang kalituhan. Okay mga kapatid, purihin natin ang ating Diyos sapagkat muli tayo po ay
nagkasama-sama muli upang makapag-aral ng ating mga devotion sa umagang ito. Partikular sa ating pong topic, ang sigaw ng mga anghel. Enero 18. Okay. So sa ating pong devotion ngayon, sa ating pong reflection mga kapatid, ay alam ko na alam natin ito pong tinutukoy dito mga kapatid na pangalawang anghel. At kung babasahin po natin yung ating susing talata, Apocalypse chapter 14 verse 8, ang sabi, at isa pang anghel, ang pangalawa ay sumunod na nagsabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babylonia, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. So, dito mga kapatid, alam natin kung sino at ano ang tinutukoy nitong talatang ito o itong ating nabasa na teksto mga kapatid, na merong binabanggit na dakilang Babylonia. Ano po? At kung pag-aaralan po natin in technical way, in technical aspect mga kapatid, alam natin na ito ay nakapaloob doon po sa pangitain o ni Daniel mga kapatid, doon po sa estatwa, na doon ay nakabilang yung mga kaharian na in our history ay doon nakabilang yung mga naunang sumakop o namahala, o ika nga sila yung tinatawag na mga kaharian na naghari noon mga kapatid. At dito nga mga kapatid ay binabanggit doon sa ating mga napag-aralan noon tungkol po sa mga kaharian, ang Babylonia, Medo-Persia, di ba? Ang Gresya, at ito nga po ay yung natitirang ang tawag ito, kaharian, ay ang Roma, At kung titingnan po natin mga kapatid dito sa pangalawang anghel, ay sinasabi yung magandang balita na bumagsak na ang dakilang Babylonia. At ito rin po mga kapatid ay tinitingnan natin yung pong nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid ay very yan, symbolical talagang kung hindi po natin napag-aralan yan ay malilito po tayo at alam din natin mga kapatid kung sino po yung dakilang Babylonia na nagpainom ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid sa buong bansa mga kapatid, sa lahat ng bansa. At wala pong iba kundi yan po ay yung Roma, kaharian ng Roma, na ngayon ay tumutukoy mga kapatid doon sa tinatawag na papacy o yung tinatawag na Catholicism, na yung kanyang pakikiapid mga kapatid ay malalim po ang kahulugan. Pero sa madaling sabi sa atin po ng mga Adventista, alam po natin yun, yun po yung pakikiapid na kung saan lahat po ng bansa ay talagang nakainom o napainom ng alak ng puot ng pakikiapid nitong tinatawag ng dakilang Babylonia. At yan nga po ay sumasagisag mga kapatid, marami mga kapatid, kundi particular ay yung pong sinasabi na Sunday worship, sapagkat yung pong yung paglilipat ng banal na araw ng Diyos, which is the Sabbath, ay because of their power ay inilipat nila sa Sunday, linggo. At kung makikita naman natin mga kapatid, halos lahat ng mga relihiyon ngayon, ang sinusunod mga kapatid ng pagsamba ay ang araw ng linggo. Kaya doon pa lang mga kapatid, kahit na sinasabi natin minsan maraming reforma o yung mga reformist yung lumabas doon sa tinatawag na dakilang Babylonia, ay hindi pa rin dahil hindi pa rin natin sila makonsider na talagang nakalabas nga talaga sila doon sa
dakilang Babylonia, sapagkat yung alak ng puot ng pakikiapid ay nandun pa rin sa kanila, sapagkat yung kanilang araw ng pagsamba ay pareho din ng pagsamba nung tinatawag na dakilang Babylonia. So hindi pa rin wala pa rin pagkakaiba at wala pa rin pinagbago, mga kapatid. So doon pa rin, mga kapatid, ay yung alak ng puot ng pakikiapid ay nasa kanila pa rin. Ibig sabihin, napapainom pa rin sila, naiimpluwensyahan pa rin sila, mga kapatid. So dito, mga kapatid, bilang sa atin po, mga Adventista, yung pong ating reflection, yung pong ating napag-aralan dito, mga kapatid, tungkol po doon sa mga kapatid na lumabas, 'di ba? Dahil nagkaroon ng mga kaguluhan, ng mga misinterpretation, misunderstanding, na yung pagparito ng ating Panginoong Hesus ay yun nga po, nagkaroon ng great disappointment. At ilan po sa atin dito, mga kapatid, yung nabasa natin, talagang pinaalis, talagang yung mga ministro ng Adventista ay talagang parang itiniwalag, 'di ba? Dahil hindi sila naniwala doon sa yung mensahe ni Pitch or ni William Miller. Pero dito, mga kapatid, makikita rin natin na sa bandang huli, bagamat may mga kaguluhan, merong hindi maayos, ay maganda yung sinasabi dito sa huling talata ng ating pong devotion. Ang sabi niya, ang pasulong na landas ng katotohanan ay hindi palaging maayos. Tama po yun, mga kapatid. Kasi talagang may mga, alam niyo na, yung mga kontra, 'di ba? Yung mga against, at saka yung tinatawag na misinterpretation of the Bible. Yung misinterpretation noong sinasabi ng Bible ay talagang kadalasan ay nami-misinterpret. At sabi niya dito, mga kapatid, ngunit ang Diyos ay namumuno kahit na hindi natin nakikita ang ingay at usok ng makalupang kalituhan. So talaga dito, mga kapatid, ay dadaan tayo, mga kapatid. Kaya nga napaka halaga sa atin na talagang mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Kaya nga ito, mga kapatid, this is one of the opportunity, or one of many ways na makapag-aral ng kanyang mga banal na salita sa pamagitan po ng pagdi-devotion natin araw-araw, mga kapatid. Sa ganun, mga kapatid, tayo mismo nakakapag-aral, nakakapagsaliksik, at tayo ay natututo at nagkakaroon ng maraming kaunawaan sa mga napapakinggan natin at naririnig din natin, na kung minsan, mga kapatid, kasi kung magre-rely lang tayo sa mga ministro o kaya sa mga pastor, o lalo na yung mga kapatid natin na alam niyo na, sa ibang relihiyon, ay ministro lang ang nakakapagbuklat ng Biblia. At ganoon din sa ibang kapatid natin sa labas na sa pari lang nakikinig. Yung pag-aaral mismo, yung personal na pag-aaral ay wala. So talagang marami talaga ang maliligaw, mga kapatid, at marami rin ang talagang malilito. So mapalad tayo, mga kapatid, dahil meron tayong mga ganitong pag-aaral, lalo na yung ating pong mga binabasa ngayon, yung ating pong devotional book na tungkol po sa history ng Adventism, kay William Miller, kay Fitch, 'di ba? At marami pa 'yan, mga kapatid. So sana we take the opportunity na makapag-aral, mga kapatid. So hopefully, mga kapatid, yung ating pong napag-aralan ngayon ay magbigay din sa atin ng inspirasyon, na katulad ni Fitch, ni William Miller, bagamat maraming mga kaguluhan, maraming mga against sa kanila, at marami ding sinasabi natin kapalpakan, 'di ba? Pero o kaya ay marami ring hindi naging sa kanila, hindi naging madali sa kanila, pero nagpatuloy sila, mga kapatid, na magsaliksik. At dito nga, mga kapatid,
natagpuan nila yung sinasabi ng Diyos, yung nais ipahiwatig ng Diyos sa kanilang mga buhay. At ngayon mga kapatid, tayo nagpapasalamat dahil habang binabasa natin to ay mas lalo tayong nagkakaroon ng kaalaman at nakikita natin mga kapatid na yung kanilang mga karanasan noon mga kapatid ay tunay na nararanasan din natin ngayon. So isa itong babala din sa atin na tayo ay mag-ingat mga kapatid sa ating mga pinaniniwalaan o pinasasampalatayanan dahil yan ay talagang nakasalalay yung ating kaligtasan diyan mga kapatid. So ang aking masasabi lang mga kapatid, huwag tayong magsawa na mag-aral ng kanyang mga banal na salita sapagkat ang kanyang mga salita ay makapangyarihan. At alam ko mga kapatid na the truth will set us free. Kaya kung gusto natin talagang makalaya sa kasinungalingan o kaya naman ay sa kasalanan mga kapatid, we need to study His words mga kapatid. At sa ganun ay ito rin ay tumulong sa atin, sa bawat isa sa atin na baguhin ng banal na espiritu ng kanyang kapangyarihan ng bawat isa sa atin. At sa ganun mga kapatid, sa ating pag-aaral, sa ating pakikibaka, sa ating paglakad bilang mga Kristiyano at bilang sumusunod sa ating Panginoong Hesus ay unti-unti mga kapatid tayo ay mabago at maging katulad ng ating Panginoong Hesus. At sa kanyang pangalawang pagdating ay tayo ay sasalubong ng may kagalakan at na may pagtitiwala na tayo ay isa sa mga tawag dito sasalubong sa kanya sa kalangitan sa mga alapaap at tayo ay maninirahan doon sa pinangako niyang kalangitan doon sa bayan na kung saan wala nang mga sakit, wala nang kalungkutan, wala nang kaguluhan, 'di ba? Wala nang separation. So hopefully mga kapatid na tayong lahat magkaisa at tayo ay manalangin sa bawat isa. Magpalakasan tayo katulad po nitong ating ginagawa na pagdi-devotion. So hindi ito madali mga kapatid. So pero dahil tayo ay nagsusumikap at humihingi ng grasya at tulong sa Panginoon at sa banal na Espiritu, alam ko mga kapatid makakayanan natin na mag-aral sa ating buhay at ganoon din magkaroon ng devotional life o prayer life sa ating buhay. So yun lamang mga kapatid at mapagpalang gabi o umaga sa ating lahat kung saan man tayo nakikinig ay God bless po sa ating lahat.